Meron na pong bagong naitalaga na Chief Justice of the Supreme Court. Ang bago nating Chief Justice sa Korte Suprema si Diosdado Peralta. Siya po ang napiling italaga ni Presidente Duterte. Come and go ang mga Chief Justice, Pero itong si Peralta ay tatagal po hanggang sa 2022. Pero hanggang ngayon po, mga kaibigan, nakailang palit na tayo ng Chief Justice mula nang maluklok si Presidente Duterte sa administrasyon. Pero wala pa tayong malaking reforma na nakikita. Lahat ng mga umuupong Chief Justice nangangako. Reforma parang sa PNP rin. Pero kalaunan, mga kaibigan, nagre-retiro, asan yung reforma? Kasi napakalaki ng problema natin sa sa criminal justice system natin. Ang gulo ng batas. Pinagugulo pa ng mga desisyon. Pati sa hukuman. Imbes na ang atupagin, madaliin ang mga kaso, tanggap ng kaso na ipinapail ng mga piskalya kahit mga walang basihan. Sana po yan ang maaksyonan ng ating yan ang magkaroon tayo ng reforma. Then, mamaya alamin natin kaya babasahin natin ang ilan sa mga background nitong si Chief Justice Diosdado Peralta para po dun sa mga hindi nakakaalam kung sino siya. Ngayon po mga kaibigan, sino ba itong si Justice Diosdado Peralta na napiling maging kapalit bilang Chief Justice of the Supreme Court? Nagretiro ho yung pinalitan niya, si Lucas Bersamin noong October 18 lamang. Ngayon, ang sabi, 25 taon sa judiciary itong si Peralta. 10 taon, dun sa 25 taon na yun, 10 ron ay bilang Associate Justice siya ng Supreme Court. Ang tagal, Ang haba ng Supreme Court nito. Pero siya po ay nagsimula sa judiciary bilang hukom o judge, huwes ng Quezon City Regional Trial Court noong 1994. Panahon nito ni FBR, mula sa Quezon City, siya po from judge, Quezon City judge, siya'y na italagang Sandigan Bayan Associate Justice ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo. At habang siya ay nasa Sandigan, siya po ay naging membro ng dibisyon na humatol, naggawad ng hatol kay ERAP sa kasong plunder. Ayan. Noong March 2008, kasunod ng pagkakatalaga kay Teresita Leonardo de Castro, ito, kasama niya ito dun sa mga humatol kay ERAP, di ba? Silang dalawa yung Sandigan Justice dun si Peralta ang pumalit
bilang presiding justice noon ng Sandigan Bayan. Oh, pagkatapos ng makalipas ang 10 buwan, noong January 2009, siya po ay naging ika-62 Associate Justice ng Korte Suprema. Yan. Pero bago sa kanyang pagpasok sa judiciary, naging prosecutor pala ng Lawag. Itong si Peralta at saka sa Maynila. Nag-graduate noong 1979 sa University of Santo Tomas, Faculty of Civil Law. Pero hindi, average lang siya eh. Kaya nga umiyak Peto sa dun sa pagdaan niya sa JBC, mga kaibigan eh. Siguro yun ang pinanalunan niyang premyo sa JBC na ma-recommend siya kasi umiyak siya ron eh. Alam niyo naman ang contest ngayon eh. Kahit sa TV, di ba? Maglalagay sila ng singing contest. Pagkatapos, yung mananalo pala, hahatulan dahil sa drama. Pagka naiyak sila dun sa buhay nung contestant, yun ang pananalunin nila. Nakalimutan nila, singing contest yun. Di ba? Ganyan ngayon yung mga yung mga patimpalak sa sa pag-awit. Kahit saan. Nilalagyan ng isipin mo, sumali ka, buong akala mo, susukatin kayo sa talent nyo sa pagkanta. Kamukat-mukat mo eh. Nung makarinig ng malungkot na buhay, yun ang mananalo. Sa drama pala yun, mga kaibigan. Ganun na nangyari ngayon sa JBC dahil nung sumalang tong si Justice, itong si Chief Justice ngayon, Peralta, may umiyak doon, Deserving nga niya ako eh. Kasi ganyan ganito. Umiyak. Mga kaibigan, nadadana sa iyak ngayon eh. Ang daming ganyan. Doon sa JBC, yun daw kanyang mga nagawa bilang miyembro ng judiciary, sapat daw po na katibayan na siya ay karapat-dapat na maging Chief Justice of the Supreme Court. Nasasabi pala, dapat pala sinasabi mo yun. Di ba parang nakakahiyang sabihin yung, ako hindi ko kaya yun eh. Halimbawa, bilang broadcaster, sabihin mo, ano naman katangian mo para tanggapin kitang dito sa istasyon? Ito, sapat ang ko para ako'y bigyan niyo ng pagkakataon. Mahirap sabihin yun eh. Di ba? Pag tinanong lang sa'yo, saan ka ba nanggaling? Dito po ako nanggaling, ganito. Pero sa akin manggagaling, para buhatin ko yung bangko ko, sabihin ko na sapat ang aking kung tagal siguro. Kung tagal. Kasi ito binabanggit lagi, itong si Peralta, kasama si Teresita de Castro, sila ang naggawad ng conviction kay Erap Estrada sa kasong pandarambong. Sila sumintensya. Ano hatol nila? Di ba? Reclusion perpetua. Di ba? Yun ang naging hatol nila eh. Nung sila'y nasa Sandigan Bayan. Hinatulan nila si Erap. Lahat dito sinasabi yung siya ang nagponente nung pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos. Di ba? Lahat ng mga depekto niya na nakita,
mga kaibigan, na pwedeng ibuta sa kanya, binabanggit yun kahit sa TV kanina nung pinanonood ko yung news eh. Parang pinapasama siya, ay yan ang pinili ninyong Chief Justice of the Supreme Court. Yan yung nagpunente nung ganito ganon. Ngayon, pero merong isang hindi nila binabanggit eh. Lahat binanggit nila eh. Lahat na makakasama sa kanya, babanggitin. Pero meron iniiwasan ng media, laging banggitin. Mga kaibigan, di ba binanggit nila na siya nag-convict kasama si Teresita de Castro? Pareho sila naging Associate Justice at eventually naging Chief Justice ng Supreme Court. Pero meron silang isang depekto na ginawa na nakasira sa rule of law. Mga kaibigan, tandaan ninyo, yun ang dapat ninyong mapansin. Yung pagsira na ginawa nila sa batas tungkol sa plunder. Sila gumiba ng plunder eh. Tama, hinatulan nga nila si Erap sa kasong pandarambong. Pero ano ginawa nila? Sinira nila yung plunder. Yan ang dapat naging issue kay Peralta. Ewan ko bakit iniiwasan, pati ng mga abogado. Ba't wala makapagsalita sa inyo? Nakapagtataka yan. Asan yung inconsistent bar of the Philippines? At saka itong mga gagong tumututol sa pagpapalibing kay Marcos na minumura nila kung sino-sino dahil pinayagang malibing si Marcos. Mga kaibigan, hanggang ngayon, pinagyayabang nila yan. Bakit daw hindi, di ba ang ginagamit nilang dahilan kung bakit nila minumura yung si Presidente Duterte dahil sa pinayagang mailibing si Marcos sa libingan ng mga bayani. Hindi naman si Duterte ang ang nagpasya di ba ang Korte Suprema? Eventually, Korte Suprema nagsabing pwedeng ilibing si Marcos. Ngayon, bakit daw nila binabanatan yung pagpapalibing kay Marcos? Kasi raw si Marcos magnanakaw. Tandaan niyo yan Magnanakaw daw si Marcos. Ngayon, bakit sila galit lang kay Marcos? Bakit si Marcos lang ang hanggang ngayon inuusig nila sa pagnanakaw? Si Marcos hindi naman nila napatunayang nagnakaw Akusasyon lang nila yun Hanggang ngayon walang napatunayan. Ano katunayan? Nasasabihin nila, hindi ba natalo si Marcos sa kaso, pinababayaran nga itong mga biktima ng human rights? Human rights pala kaso niya, binugbog pala yan, nagnakaw ba yun? Hindi, yung perang binabalik, yun ang ninakaw. Saan ninakaw? Wala naman sila masabi kung paano ninakaw. Hindi ba pag nanakaw, sinasabi mo, katulad kay Erap, si Erap talaga mandarambong yan. Bakit? Convicted yan Yan napatunayan. At alam mo kung saan ninakaw ni Erap yung pera. Sinasabi sa desisyon. Hindi ba? Yung pera ng SS, GSIS, Weteng, lahat yan ninakaw ni Erap yan. Sabi niya, hindi naman pera ng taong bayan niyang yung pera ng Weteng. Ano sabi sa desisyon? Pera ng taong bayan yan. Akala niya kasi, como hindi gobyerno yung pinagkunan ng pera, taong bayan yung kinunan mo. Sino ba tumaya sa Weteng? Hindi ba taong bayan? Ang pagkaintindi niya sa taong bayan, basta pera lang ng gobyerno, yun lang ang taong bayan. Yun ang hatol Ngayon,
Ito pinakamasamang ginawa ni Bersamin, ni Peralta. Yan, kasama naman si Bersamin doon eh. Bumoto yan eh. At saka yan si Teresita de Castro. Alam niyo ba yung kasong plunder? Sinira nila yun. Kasi po, nung hinatulan nila si Erap, hindi ba? Ano hatol nila? Convicted. Makulong ng habang buhay. Mga kaibigan. Yun ang katumbas na parusa eh. Nung plunder. Kung may bitay, di bitay yan. Ngayon, kasama dun sa hatol nila, yung pagtanggal, kung tawagin yan, accessory penalty. Dalawa. Ang accessory penalty dyan, yung pagtanggal sa karapatan mo, yung political, civil and political rights, na hindi ka na pwedeng kailanman humawak ng anumang tungkulin sa gobyerno. Mga kaibigan, disqualification from holding any public office, perpetual, habang buhay. Di ba kumandidato si Erap sa Maynila at merong naghain ng protesta? Sapagkat may hatol sa kanya eh. Hindi ka na pwedeng kumandidato, convicted ka. Hindi, yung mga tanga, hindi, pinardon yan eh. Gago ka pala eh. Yung pardon, hindi sinasabi ko mo pinardon ka, wala ka ng kasalanan. Ang ikatumbas lang ng pardon, ang pinapardon sa'yo, yung hatol na pagkulong. Sinususpindi lang yung kulong sa'yo, pero yung krimen, yung kahayupang ginawa mo, nananatili yun. Hindi mo na pwedeng burahin yung convicted ka. Convicted ka. Criminal ka, convicted criminal. Ba't di ba nagprotesta sa Comelec? Tarantado yung nakaupo sa Comelec. Mga walang yana yan eh. Magtitiwala pa ba kayo sa Comelec? Yung si Brillantes. Pinayagan si Erap makatakbo dahil daw merong pardon. Mga kaibigan. May batas din yung pardon eh. Na hindi ka na para lang maibalik sa'yo yung karapatan mo na ma-exercise yung political rights mo. Kinakailangan nakasulat sa pardon. Wala naman doon sa pardon niya eh. Ang nakalagay sa batas, it should be expressly remitted in the pardon. Malinaw, dapat nakasulat sa pardon. Ang alin? Na ibinabalik sa iyo yung iyong political rights. Pag sinabi mong political rights, merong sa dulo eh. Ibig sabihin, pag sinabi mong political rights, marami yun. Alin dun sa political rights? Dapat maliwanag yun. Alin dun sa political rights ang ibinalik sa'yo? Kasi po, pag sinabi mo rights, yung sa political rights mo, yung bumoto, isa yun. Yung ikaw, pwedeng iboto, isa pa rin yun. Alin dun? Mga kaibigan, bakit nila nabaluktot yung batas? Sinira nila yung plunder. Paano nilang sinira? Una, sila naggawad ng hatol. Alam nila yung batas eh. Pangalawa, alam ba ninyo na yung kaso ni Erap, bago nila pinasyahan, meron silang katulad na kaso, disqualification din, dahil convicted din. Mga kaibigan, merong automatic disqualification, perpetual disqualification. Bago pinasyahan yung kay Erap, hindi mo magkalayong panahon nito. Sila rin yung mga nakaupo na humatol dito. Bago nila hatulan yung pasyahan yung kay Erap,
kinatigan nila eh. Sabi ng COMELEC, pwede. Eh di tumakbo sa Korte Suprema yung nag-hain ng petisyon. Akalain nyo katigan, pwede raw. Sinangayunan nila yung desisyon ng COMELEC na pwede tumakbo si ERAP. Ginulo nila eh. Oh, pero bago ho yun, hindi pa nagtatagal, sila rin ang humatol sa kaparehong kaso. Yung kaso ni dating Congressman Romeo Halusos. Pinitisyon din yan. Nag-hain ng Certificate of Candidacy. Ang sabi, disqualified, sabi ng COMELEC. Pareho yun ang kaso yun, ha? Similar yun. Dito naman sa Supreme Court, sabi, sinangayunan din nila. Hindi rin pwedeng tumakbo si Halusos. Pero pagdating kay ERA, pwede. Ang tanong ngayon, alin doon ang susundin mo? Alin batas ngayon ang pagtutularan? Di ba kung tawagin yung mga desisyon na yan jurisprudence, basta may pasya na ng Korte Suprema, ano ibig sabihin nun? Batas na pagtutularan. Kaya yung mga desisyon nila, tinatawag din na batas. Any decision of the Supreme Court becomes a law of the land. Mga kaibigan, sipin yung katarantaduhan yan. Yun ang masamang ginawa nila Peralta at De Castro. Bali ba? Sila yung humatol. Yun ang masama. Kayo yung nagdawad ng hatol na yun eh. Nung nasa Sandigan Bayan. Pagkatapos nung nalipat sila sa Supreme Court, pwede nang tumakbo. Nung sa Sandigan Bayan, hindi pwedeng tumakbo.